Atlanta Hawks versus Golden State Warriors, game preview and key players, magpapasikat kaya si Kuminga? Matapos ang controversial na trade na nagpadpad kina Jonathan Kuminga at Buddy Hield sa Atlanta, habang si Kristaps Porzingis naman ay nagsuot ng Warriors jersey, nagbago ang dinamika ng dalawang teams. Ngayon, bawat attempts, bawat depensa, at bawat puntos ay may kasamang matinding motibasyon. Ito ay higit pa sa panalo o talo. Ito ay laban ng dating magkakampi na ngayon ay magkalaban. Isang kwento ng revenge, patunay at pagbawi ng respeto sa loob ng hardwood. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Atlanta Hawks ay may mas magandang record kumpara sa Warriors at ayon sa analytics, sila rin ang mas paboritong manalo sa laban na ito, na may malaking porsyento ng tsansa na magtagumpay sa kanilang home court sa State Farm Arena, isang lugar kung saan kilala ang Hawks sa kanilang malakas na crowd support at mabilis na tempo ng laro, laban sa kanyang former team, ang Golden State Warriors, kung saan siya nagsimula ng kanyang career at naging bahagi ng kanilang championship core noong mga nakaraang taon. Ngunit kalaunan ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang role at development, na humantong sa kanyang paghingi ng trade at tuluyang paglipat sa Atlanta. Ngayon, sa kanyang bagong team, ipinapakita ni Kuminga ang kanyang tunay na potensyal bilang isang dynamic scorer at athletic forward na kayang umatake sa rim, mag-rebound, at magbigay ng enerhiya sa depensa. At sa katunayan, sa kanyang mga unang laro sa Hawks, nag-average siya ng solidong numero at naging epektibo sa kanyang shooting efficiency. Kasama rin sa trade na ito si Buddy Hield, isang kilalang 3-point specialist na maaaring magbigay ng spacing at scoring sa Hawks. At bagamat hindi siya ang pangunahing headline, ang kanyang presensya ay napakahalaga sa sistema ng Atlanta dahil nagbibigay siya ng consistent perimeter threat na magbubukas ng lane para kina Kuminga at iba pang teammates. Sa kabilang banda, ang Golden State Warriors ay dumadaan sa isang mahirap na yugto, lalo na sa mga injury issues na kinakaharap nila, kabilang na ang kawalan ni Stephen Curry na isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang offensive system, pati na rin ang injury concern kay Kristaps Porzingis na posibleng hindi makalaro sa laban na ito dahil sa back soreness na kanyang natamo sa nakaraang laro. Ang pagkawala ng ganitong klasing mga players ay malaking dagok sa Warriors, lalo na sa kanilang scoring at floor spacing. Sa ganitong sitwasyon, mas lalong nagiging interesante ang laban dahil ang Warriors ay kailangang umasa sa kanilang young core at role players upang punan ang kakulangan, habang ang Hawks naman ay may momentum kahit pa natalo sila kamakailan matapos ang isang mahabang winning streak na nagpapakita na sila ay isa sa mga teams na dapat bantayan sa Eastern Conference. Isa pang mahalagang aspeto ng laban na ito ay ang emosyonal na koneksyon ng mga players, lalo na si Kuminga na inaasahang may extra motivation laban sa Warriors, hindi lamang para patunayan ang kanyang halaga, kundi upang ipakita na ang desisyon ng Golden State na bitawan siya ay maaring isang pagkakamali, lalo na't maraming fans ng Hawks ang nagpapahayag ng kanilang kasiyahan sa kanyang performance at nagpapasalamat pa sa Warriors dahil sa trade na ito. Bukod kay Kuminga, ang Hawks ay mayroon ding iba pang mahahalagang player tulad ni Jalen Johnson na isa sa kanilang pangunahing star at may kakayahang magdala ng triple-double performances, pati na rin si Onyeka Okongwu na nagbibigay ng solid presence sa loob ng paint, kaya ang team chemistry ng Atlanta ay mukhang mas balanse at cohesive kumpara sa Warriors sa kasalukuyan. Ang Warriors naman ay nahaharap sa ilang hamon, kabilang ang injuries ng kanilang mga pangunahing players, kaya napipilitan ang coaching staff na umasa sa mas batang core ng team, at dito pumapasok ang malaking responsibilidad ni na Brandon Podziemski at DeAnthony Melton na ayon sa mga ulat ay siyang nangunguna sa opensa ng Warriors habang wala ang kanilang superstar, at kapansin-pansin na pareho silang nag-average ng double-digit scoring sa mga nakaraang laro, bagay na nagpapakita ng kanilang kakayahan na mag-step up sa mas mabigat na role. Dahil dito, ang laban kontra Hawks ay isang oportunidad para patunayan na kaya nilang dalhin ang team laban sa isang malakas at informed na kalaban. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay ng mas malaking pressure kina Podziemski at Melton na hindi lamang mag-score kundi mag-control din ng tempo ng laro. Si Podziemski ay kilala sa kanyang all-around game, kabilang ang rebounding at playmaking, at sa mga nakaraang laro ay ipinakita niya na kaya niyang maging consistent contributor kahit sa ilalim ng pressure, tulad ng kanyang solid performance sa kabila ng pagkatalo ng Warriors
kung saan siya ang nanguna sa scoring ng team at ito ay isang indikasyon na siya ay maaaring maging isa sa mga susi sa tagumpay ng Warriors kung mapapanatili niya ang kanyang efficiency at decision making. Sa kabilang banda, si Melton naman ay nagbibigay ng malaking ambag sa depensa at penetration, ngunit may mga pagkakataon na nahihirapan siya sa consistency, gaya ng kanyang hindi magandang performance sa huling laro. Kaya mahalaga para sa kanya na makabawi sa darating na laban upang makatulong sa team sa parehong offensive at defensive end. Bukod dito, ang dynamics ng Warriors ay mas nagiging interesante dahil sa kakulangan ng kanilang ilang key players, kabilang ang posibilidad na hindi makalaro ang iba dahil sa injury, na magbibigay ng mas maraming minuto at responsibilidad sa kanilang backcourt duo. At ayon sa mga preview, ang Warriors ay patungo sa laban na ito na may limitadong roster, kaya't mas lalong magiging critical ang performance ng mga role players sa kabuuang resulta ng laro. Sa ganitong sitwasyon, ang kanilang chemistry at kakayahang mag-adjust sa pressure ay magiging malaking factor. Gayunpaman, sa estilo ng laro, inaasahang magiging mabilis at high-scoring ang laban, lalo na't kilala ang Hawks sa kanilang transition offense at outside shooting, habang ang Warriors naman ay tradisyonal na umaasa sa ball movement at 3-point shooting, bagamat maaaring maapektuhan ito ng kanilang mga injury. Kung titingnan ang tactical matchup, isang mahalagang factor ang depensa ng Warriors laban kay Kuminga dahil kilala na nila ang kanyang tendencies at strengths. Ngunit sa parehong panahon, si Kuminga rin ay may kaalaman sa sistema ng Warriors na maaaring magbigay sa kanya ng advantage sa pagbabasa ng kanilang plays at rotations. Dagdag pa rito, ang coaching battle ay magiging interesante rin, lalo na kung paano i-a-adjust ng Warriors ang kanilang lineup upang makasabay sa athleticism ng Hawks, habang ang Atlanta naman ay kailangang i-maximize ang kanilang depth at home court advantage upang masiguro ang panalo. Sa kabuuan, ang laban na ito ay hindi lamang simpleng basketball game, kundi isang kwento ng pagbabago, pag-usbong at pagbabalik kung saan ang mga dating magkakampi ay ngayon ay magkalaban na at bawat isa ay may sariling layunin. Ang Warriors na makabangon sa kanilang slump at patunayan na sila ay contender pa rin, at ang Hawks naman na ipakita na ang kanilang bagong roster na pinangunahan ni na Jalen Johnson, CJ McCollum, Onyeka Okongwu at ang former Warrior na si Kuminga ay may kakayahang makipagsabayan sa pinakamahusay sa liga. Habang papalapit ang tip-off, ang mga fans ay inaasahang makakakita ng isang kapanapanabik na laban na puno ng intensity, emosyon at mataas na antas ng kompetisyon, kung saan ang bawat possession ay mahalaga at ang bawat player ay may gustong patunayan, lalo na si Kuminga na haharap sa kanyang nakaraan upang hubugin ang kanyang hinaharap sa NBA.